Magandang araw, Sir Nard, at sa mga nakikinig sa channel mo. Ako nga po pala si Rosalie, 47 taong gulang na pero wala pang asawa't anak. Matandang dalaga na kumbaga. Isa akong bagong tagapakinig sa inyong channel. Nirekomenda lang ito ng aking sundalong pamangkin na si Josh. Pakibati na lang din po sa kanya. Salamat. Hello po, Sir Josh, at kay Ma'am Rosalie. Salamat po sa pagbahagi ninyo ng inyong mga karanasan. Salamat po. Ingat po palagi. God bless. Palaging nakikinig ang pamangkin ko sa inyong channel. At nakikinig din ako kapag bumibisita siya sa bahay namin. Tapos pinipilit niya ako magpadala din ng kwento sa inyo, kaya ito na nga. Sana ay mabasa nyo ito at may bahagi din sa inyong channel. Ang kwentong ito ay totoong nangyari noong bata pa kami ng kapatid ko na papa ni Josh. Ang pangalan niya ay Jose. Nagsimula ito noong may bagong pamilyang lumipat sa baryo namin sa Capiz. Tawagin na lang natin silang pamilya Villanueva. Sa simula ay wala naman kaming problema sa pamilyang yon. Kahit na medyo mailap sila sa ibang mga tao at iniiwasang makipagsalamuha sa amin. Wala naman iyong kaso sa amin. Kapag may okasyon, ay palagi pa rin namin silang iniimbita na pumunta sa bahay namin. Kapag piyesta, kami na mismo ang naghahatid ng mga pagkain sa bahay nila. 5 sila sa pamilya Villanueva. Ang padre di pamilya ay tawagin na lang natin sa pangalang Mang Berto. Siya ang pinakatahimik sa kanila. Napakabihira lamang naming makitang nagsasalita ito. Malaki itong tao at malaki din ang boses. Kaya matatakot talaga ang mga batang kagaya ko na lumapit sa kanya. Si Aling Lucenda naman, ang kanyang asawa na kagaya ni Mang Berto, ay tahimik din. Ang sabi nila, lagpas 50 taong gulang na ito, pero kung titingnan ang itsura at katawan ni Aling Lucenda, hindi halatang may edad na ito dahil napakaganda at parang katawang dalaga pa. Ang panganay naman nila ay si Esmeralda, dalaga pa, maputi at maganda. Hindi din ito palalabas ng bahay, pero kung itatabi sa ina nito ay mapagkakamalang magkapatid lamang ang dalawa. Ang dalawang kapatid naman ni Esmeralda ay sina Antonio at Edmar. Palagi namin silang nakikita kapag mag-iigib ng tubig sa balon sa ibabang bahagi ng lugar namin. Ang baryo kasi namin ay nasa mababang bahagi ng bundok at kailangan dalhin pa pababa ang mga timba para lang makakuha ng tubig. Ang pamilya Villanueva ay maraming dalang mga hayop paglipat nila sa baryo namin. Mga kambing, manok, bibi at baka. Hindi naman iyon nakakapagtaka dahil yun din ang karaniwang ginagawa ng mga tao sa amin. Sa katunayan nga ay may mga alaga din kaming mga kahayupan noong mga panahong yon. Umpisa pa lamang ay sinabihan na kami ni Mama na iwasan naming makihalubilo sa pamilya Villanueva. Kahit tinatanong ko siya palagi kung bakit. Wala naman siyang maibigay sa akin ng rason. Pero kahit ganon, ay malaki ang respeto namin kay Mama, pati na rin ang ibang mga kabaryo namin. Anak kasi si Mama ng kilalang babaylan sa lugar namin noon, kaya inisip ko na lang na baka may nalalaman siyang mga bagay na bawal ibahagi sa iba. Kaya sinunod ko na lamang ang mga utos niya sa akin o sa amin. Kahit maliit, ay payapa naman ang baryo namin. Hanggang isang araw ay nagbago bigla ang lahat. Maraming mga hayop ang natagpuang patay sa baryo namin. Halos lahat ng pamilyang nag-aalaga ng mga hayop ay namatayan. Kabilang na rin ang pamilya Villanueva. Pero ang mga alaga lang namin ang hindi nabawasan. Walang makapagpaliwanag sa tunay na nangyari noon. Kaya doon na nagsimulang maging mainit
ang pakikitungo ng mga Villanueva sa amin. Sinisisi nila si Mama at pinagbintang ang aswang na siyang pumatay sa mga alagang hayop ng aming mga kababaryo. Wala namang naniniwala sa kanila kasi kilala ng mga tao ang aking ina bilang isang mabait na tao at matulungin sa kapwa. Pero hindi tumigil ang pamilya Villanueva. Para bang sinasadya nilang siraan si Mama. Marami silang ikinakalat na kwento na kisyo mangkukulam daw si Mama o di kaya ay aswang. Minsan daw kasi nakikita nilang nakamasid si Mama sa bintana nila. Pero bilang anak ni Mama, mas naniniwala ako sa kanya. Lalo't halos laging kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay. Ako ang buhay na patunay na walang katotohanan ang mga paratang nila sa aking ina. Pero hindi naman natin makukontrol ang utak ng mga tao. Kaya unti-unting nakumbinsi ng pamilyang yon ang ibang mga kababaryo namin. Kahit na ang mga dating kaibigan ni Mama ay umiwas na rin sa kanya. Dati, kada linggo, ay may mga taong tumatambay sa bahay namin para makipagkwentuhan kay Mama. Pero nung tumagal, ay bilang na lang sa daliri ang mga pumupunta sa amin. Dumami na rin ang mga kumalat na tsismis. Nakita rin daw nila si Mama na nasa bubong ng kanilang bahay. O hindi kaya ay naaktuhang pinapatay ang mga hayop nila. Halos araw-araw akong nakikipag-away noon para lang dipinsahan si Mama. Pero palagi niya akong inaawat. Wala raw akong kailangang patunayan kasi alam ko naman sa sarili ko ang totoo. Mahirap ang sitwasyon, pero nang tumagal ay nakasanayan na lang naming tatlo ni na Mama at Jose. Bata pa lamang ang kapatid ko noong mga panahong iyon at hindi pa alam kung anong mga nangyayari sa paligid. Dahil dalagitan na ako ng mga panahong iyon, malinaw ko pang naaalala ang lahat ng mga nangyari. At hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang sugat ng nakaraan. Isang gabi ay nagising na lamang kaming tatlo sa ingay at liwanag na nanggagaling sa labas. Ang mga tao pala sa baryo namin ay nasa labas ng aming tahanan at may dala-dala silang mga sulo. Si Mama ang umarap sa kanila at tinanong kung ano raw ba ang problema. Sabi ni Mang Berto na nangunguna noon sa naganap na pagsugod, hindi na raw nila matiis ang pangaaswang ni Mama sa kanila. Kaya mas makabubuti raw kung lumayo na lang kami. Alam kong mahirap iyon sa amin, lalo na sa Mama ko. Dahil ang bahay na tinitirahan namin noon ay pundar pa ng aming ama noong nabubuhay ito. Pero nagulat ako nang pumayag ang ina ko na umalis kami nang walang pag-aalinlangan. Lumapit kami sa kabilang baryo kung saan nakatira ang kapatid ni Mama na si Tito Tunying. Isa itong manggagamot, yung manggagamot na nanggagamot ng mga sugat at nangihilot sa mga may problema sa buto. Baka kasi isipin yung manggagamot na albularyo. Magkaiba pa po yun, Sir Nard. Mag-isa lang sa buhay si Tito Tunying. Bukod sa panggagamot, ay nagtatanim ng mga gulay at prutas ang ikinabubuhay niya. Tumutulong din kami ni Jose sa kanya. Dahil doon, ay nakahiligan ko na rin ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng halaman na nakakain ang mga bunga, kagaya ng ampalaya, kalabasa at kung ano-ano pa. Payapa ang buhay namin kasama si Tito Tunying. Kahit madalas itong abala
ay hindi niya pa rin kami pinapabayaan ni Jose. Naaalala ko rin na minsan ay ginawan niya kaming magkapatid ng laruan gawa sa kahoy. Nakalimutan na namin ang dating buhay namin sa pinanggalingan naming baryo at naging kontento na sa payak na pamumuhay kasama sina mama at tito. Pero isang araw ay humihingal na dumating si Aling Mercy sa bahay ni tito. Si Aling Mercy ay isa sa mga dating kaibigan ni mama na laging nakatambay noon sa bahay namin tuwing araw ng linggo. Pero noong pinaghihinalaan na aswang si mama, ay hindi na ito bumisita pa sa bahay. Tinanong ito ni mama kung ano ang nangyari, habang ako naman ay nakikinig lang sa loob ng kwarto kung ano ang pinag-uusapan nila. Nakadikit pa ang tenga ko sa pader para maintindihan ng mabuti ang kanilang mga sasabihin. Sabi ni Aling Mercy, ilang araw na raw na inaaswang ang anak nitong si Marisa na 7 buwan nang nagdadalang tao. Wala na akong magagawa dyan, pero sayang ang pagkakataong ito, Mercy. Kung tutulungan kita, mapapatunayan ko na hindi ako ang aswang na tinutukoy ng pamilya Villanueva. Naaalala ko pang sabi noon ni mama. Hindi ko rin siya masisi kung nasungitan man niya ang dating kaibigan. Ikaw ba naman ang pagkamala na aswang at palayasin sa bahay niyo? Pagkatapos ng makalayo ka na, ay hihingian ka na ng tulong ng mga taong nagpalaya sa iyo. Humingi ng tawad si Aling Mercy sa aking ina at sinabing, kahit umalis na kami sa baryo namin, ay hindi pa rin naman natigil ang pangaaswang sa mga hayop doon. Pero hinayaan na lang daw nila iyon. Mas maigi na raw na hayop ang aswangin kisa naman yung mga tao sa dating baryo namin. Pero nang anak na ni Aling Mercy ang inaaswang, ay doon na nito nilakasan ng loob para puntahan kami. Alam kasi nito na walang ibang makakatulong kay Marisa kundi si mama. Kung anak mo yun, alam kong gagawin mo ang lahat para lang protektahan siya. Yung sinabing iyon ni Aling Mercy ay isa sa mga pinakatumatak sa isip ko noong mga panahong iyon. Nasabi ko noon sa sarili ko, sa kabila ng aking murang edad, na kapag naging nanay ako, gagawin ko rin ang lahat para sa anak ko, lalo na kung nasa panganib ang buhay nito. Si mama ay may alam tungkol sa mga panlaban sa aswang. Wala na siyang pakialam sa iisipin at maaaring maging reaksyon ng mga tao sa oras na makita siyang tumutulong muli sa dati naming baryo. Hindi siya pumayag na tulungan si Aling Mercy para lang linisin ang pangalan niya. Tumulong siya kasi yun daw ang nararapat. Isinama ako ni mama sa dati naming baryo. Nang makarating kami ron, ay ramdam ko ang tensyon ng mga tao. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa nahihiya at nagsisisi sila sa mga ginawa nila sa amin, o baka dahil iniisip pa rin nila na aswang talaga si mama. Dinala kami ni Aling Mercy sa bahay niya. Hindi ako pinapasok ni mama sa loob. Hindi raw pwede sa mga bata ang mga gagawin niyang ritual. Pero ang alam ko, may binigay na kwenta si mama na may orasyon kay Marisa bago kami umalis. Ayon sa narinig ko, kada gabi raw naiinitan si Marisa kahit napakalamig ng panahon. Doon nalaman ng buong pamilya ni Aling Mercy na inaaswang na ito
Pero mula nang isuot ni Marisa ang kwintas na binigay ng aking ina, hindi na ito nakaramdam pa ulit ng init sa gabi. Nanganak daw ng isang malusog na lalaki si Marisa, sabi ni Aling Mercy nang bumisita itong muli sa amin. Labis ang pasasalamat nito kay Mama at may dala-dala pa itong mga isda at gulay na pasalubong raw para sa aking ina. Kasama niya rin ang iba pa naming mga kababaryo na pulos ng hingi ng tawad kay Mama. Kinausap ng mga ito ang aking ina at kinumbinsing bumalik na sa dati naming bahay. Ang sabi nila ay nakakaramdam sila ng kaligtasan kapag naroon si Mama. Hindi ko maiwasang mapaismid ng mamukhaan ang karamihan sa kanila. Mga muka na nasilayan at tinandaan ko noong gabing pinalayas kami sa bahay namin ng mga dati naming kababaryo. Ang pamilya Villanueva lang ang hindi ko nakita noong araw na iyon. Kahit nang makabalik na kami sa dati naming bahay, napansin kong ang mag-anak na dayo lamang ang tila hindi masaya sa aming pagbabalik. Tinuruan ni Mama ang mga tao sa baryo namin na magbudbud ng asin sa paligid ng bakuran, pati na rin sa mga alagang hayop para hindi aswangin ang mga ito. Nabawasan naman ang kaso ng mga hayop na namamatay bukod lang sa pamilya ng Villanueva na palagi pa ring namamatayan ng hayop. Sa tingin ko, hindi nila sinunod ang payo ni Mama na magbudbud ng asin o baka sila mismo ang takot sa asin. Oo, Sir Nard, simula pa lang ay may hinala na akong hindi sila ordinaryo. Pakiramdam ko, sila talaga yung may lahing aswang. Kahit walang sinasabi si Mama tungkol sa kanila, ay alam kong iyon din ang nararamdaman niya. Sa tingin ko pa nga, ay ginawa lang nila ng kwento si Mama para paalisin kami at malaya na nilang magagawa ang pagkakalat ng lagim sa baryo namin. Pero nag-iba ang tingin ko sa kanila nang isang gabi ay narinig kong may umiiyak na kumakatok at tumatawag sa pinto namin. Mahimbing akong natutulog noon, pero nagising ako nang maramdaman kong bumangon si Mama. Sinundan ko siya sa pinto at nang binuksan niya ito, tumambad sa amin ang umiiyak na si Mang Berto. Isinama kami ni Mama sa bahay ng mga Villanueva. Ako at si Tito Tonyeng. Manganganak na raw kasi ang anak ni Mang Berto na si Esmeralda. Sabi raw kasi ng nurse na kinuha pa nila sa syudad ay masyadong masilan ang pagbubuntis nito at maaaring mamatay ang bata, pati na rin si Esmeralda. Ayon pa kay Mang Berto, ilang gabi na raw na nararamdaman ng mag-anak na may dumadaan-daan sa bubong ng bahay ng mga ito. Kaya malakas ang kutob ng mga itong inaaswang si Esmeralda. Kaya napilitan na rin si Mang Berto na lumapit kay Mama para humingi ng tulong. Alam ko, Sir Nard, na ginawa naman ni Mama ang lahat. Kilala ko siya bilang isang mabuting tao at tutulungan niya ang lahat kahit kinakalaban pa siya ng mga ito. Pero ng gabi ngayon ay nakayaw kong lumabas si Mama mula sa kwarto ni Esmeralda. Sa kilos at itsura pa lang niya ay alam ko na kung ano ang nangyari. Kahit tumulong na rin si Tito Tonyeng, wala na silang nagawa. Namatay si Esmeralda, pati na ang dinadala nito. Alam naman ng lahat na walang kasalanan si Mama at gusto lamang tumulong, pero
Simula ng araw na iyon ay mas lalong naging mainit ang pamilya Villanueva sa amin. Sinisisi nila si Mama sa pagkamatay ng panganay nila. At mas matindi na ang galit nila. Dahil kung noon, si Mang Berto lang ang gumagawa ng eksena. Pero nang mamatay ang anak at apo ng mga ito, ay nakisali na rin sina Aling Lucinda at ang dalawang anak ng mag-asawa na sina Antonio at Edmar. Kumalat muli sa baryo ang masasamang kwento tungkol sa aking ina at damay na pati ang aming buong pamilya. Ngunit kagaya ng dati, nanatiling tahimik si Mama at hindi pinatulan ang mga paninira sa amin ng pamilya Villanueva. Ang akala namin ay hanggang kalat lang ng maling balita ang kayang gawin ng mag-anak na yon. Pero nagkakamali kami. Isang beses ay nahuli ni Aling Mercy ang bunso ng Villanueva na si Edmar na naglalaro ng pusporo sa likod ng bahay namin habang namamalingki kami ni Mama. Kung hindi niya raw ito sinita, ay baka sunog na ang bahay namin. Kumalat ang balitang iyon at simula noon ay palagi nang binabantayan ng mga kaibigan ni Mama ang bahay kapag walang tao. Mayroon ding isang beses na nakita ng isa pang kaibigan ni Mama na si Mang Lucio na pinakain ng kung ano ni Mang Berto ang isa sa mga alaga naming baboy. At kinabukasan ay nagkasakit ito at namatay. Tuloy-tuloy ang mga masamang nangyayari sa amin. Kaya naisip ulit ni Mama na bumalik na lang kami sa lugar ni Tito Tonyeng. Pero nagmakaawa naman ang mga tao na manatili kami roon kasi baka umatake na naman ang aswang kapag umalis si Mama sa baryo namin. Kaya ang nangyari, nagtayo ng mga kubo ang mga kaibigan ni Mama sa paligid ng bahay namin para lang bantayan kami. At dahil doon, ay natigil ang mga kalukuhan ng pamilya Villanueva ng matagal ding panahon. Hanggang sa lumipas ang mga taon at nakagraduate na ako ng high school. Pero sa kasamaang palad, hindi ako kayang paaralin ni Mama sa kolehiyo. Kaya imbis na mag-aral, ay tumulong na lang ako sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop namin. At si Tito Tonyeng ay nagtayo na rin ng kubo malapit sa bahay namin. Pero tinutulungan niya pa rin kami sa mga gawaing bukid. Isang maulan na araw ay may hindi inaasahang bisita akong dumating. Ang dati kong kaklase na si Felipe. Namula ako noon nang magpakilala ito kay Mama. May dala itong bugkos ng bulaklak at nakaporma pa. Lalo akong nahiya nang nagtanong ito kay Mama kung pwede raw ba itong manligaw sa akin. Siyempre, bilang unang beses makaranas ng ganoong bagay, ay magkahalong kaba at saya ang naramdaman ko. Pumayag naman si Mama at siyempre ako rin. At simula nga noon, araw-araw nang bumibisita si Felipe sa bahay. Kada pauwi ito, galing sa pinapasukang kolehiyo sa bayan. At dinadaanan ako nito lagi sakay ng motor. Minsan ay ipinapasyal ako ni Felipe sa bayan. At minsan naman ay nagsisimba kami kapag araw ng linggo. Iniuuwi niya naman ako ng maaga, kaya kampante si Mama na wala kaming ginagawang kababalaghan. Pero kahit anong bantay talaga ng magulang, nangingibabaw pa rin yung linyang kung gusto ay palaging mayroong paraan. Dahil isang araw, kasabay ng hindi pagbisita ni Felipe sa bahay, ay nagsimula naman ang kakaibang nangyayari sa katawan ko. Palagi akong inaantok, walang ganang kumain at nandidiri sa mga amoy o pagkain na dati ay gustong-gusto kong kainin. "Buntis ka?" sabi ni Mama. Hindi siya nagtatanong. Ipinapaalam niya lang noon sa akin na alam niya ang sitwasyon ko. Pero hindi siya nagalit sa akin. Hindi niya rin ako inaway
dahil sa kapabayaan ko. Hindi rin siya kagaya ng ibang mga ina na halos gustong patayin ang bumuntis sa anak ng mga ito. Tinanong niya lang ako kung masaya ba ako na magkakaanak na ako kahit hindi na nagpaparamdam si Felipe. Oo ang sagot ko. At sinuportahan naman ni Mama ang pagbubuntis ko. Kahit mag-isa kong dinala ang hirap sa pagbubuntis ko, hindi ko ramdam ang kalungkutan. Kasi buong baryo ang sumusuporta sa akin noon, pera lang sa pamilya Villanueva. Madalas akong makarinig ng salitang desgrasyada, walang delikadesa, at kung ano-ano pa mula sa bibig ng mga ito. Pero hindi ko iyon dinibdib. At inisip na lang na hindi lang alam ng mga ito ang buong pangyayari. Kaya gano'n na lamang kung makahusga sa sitwasyon ko noon. Pero sa totoo lang, kahit ako mismo ay hindi alam kung ano ang nangyari kay Felipe. Kung bakit hindi na ito nagparamdam. Basta ang alam ko lang ay ramdam kong mahal na mahal ako nito noong kami pa. Hindi ko lang alam kung may nangyari bang masama sa kanya o magaling lang talaga siyang magsinungaling kaya hindi ako naghinala. Rosalie, nakita mo ba yung garab ko? Pang-apat na tanong na iyon ni Tito Tonyo ngayong araw. Tukoy nito sa karit niyang ginagamit sa pagsasaka ng mga tanim nitong gulay. At sinabi kong hindi ko nakita ang karit na hinahanap ni Tito. Nagsuwestyon din akong gamitin na lang yung ginagamit ni Papa noon na nakalagay lang sa kusina at nakasiksik sa dingding. Kinabukasan ay linggo na naman. Maraming pumunta sa bahay para makipagkwentuhan kay Mama. Nakarinig muli ako ng mga kwento tungkol sa pamilya ng Villanueva na kung ano-ano na naman daw ang sinasabi ng mga ito tungkol sa pamilya namin. At nahuli na naman daw ang kanilang padre di pamilya na nagmamasid sa bahay habang tulog kami. Kada bisita ng mga tao sa bahay ay agad namang nagluluto si Tito Tonyeng ng mga tanim nito. Kagaya na lang ng mga saging at namimitas din ng mga prutas para ipakain sa mga bisita. Makikita talaga na nasa lahi ni na Mama ang pagiging mabait at palakaibigan. Nang sumunod na araw, Lunes, may dumating na mga pulis sa bahay at hinahanap si Tito Tonyeng. Nang makita ito ng mga pulis, ay kaagad na pinusasan. Kahit nagulat at gulong-gulo ang isip ay mahinaong sumama ang tiyuhin ko sa mga otoridad. May bangkay daw kasing nakitang halos nabubulok na malapit sa bahay ni Tito Tonyeng sa kabilang baryo. At nakitang nakabaon pa sa katawan ng biktima ang karit na pagmamay-ari ni Tito Tonyeng. Panay depensa pa ako kay Tito na mabait itong tao at hindi makakagawa ng masama. Pero nang malaman kong si Felipe pala ang biktimang tinutukoy ng mga pulis, ay hindi ko napigilang ilabas ang galit ko sa tiyuhin ko. Kahit na nagmamakaawa ito at sinasabing hindi ito ang may gawa noon, ay hindi ako nakinig kay Tito. Pinagsusundo ko pa ito at pinagsasampal. Kung hindi pa ako niyakap ni Mama at inawat, ay hindi pa sana ako titigil sa pagwawala. Malakas ang ebidensya laban kay Tito, lalo na't karit nito ang ginamit para patayin ang ama ng dinadala ko. Bukod pa sa malapit sa bahay nito nakita ang bangkay ni Felipe. Pero nang wala na sa bahay ang presensya ni Tito, ay doon ako nakaramdam ng kakaiba sa bahay. Palagi akong pinagpapawisan kahit hindi naman mainit ang panahon. Kahit may budbud na ng asin ang paligid ng bahay, ay nakakarinig pa rin kami ni na Mama at Jose ng mga mabibigad na yapak sa bubong kapag gabi. Dahil sa mga nangyayari, ay ramdam ko ang paghihirap ni Mama para protektahan ako, pati na ang iba pang mga kapitbahay. Halos kada gabi ay puno ng mga tao ang paligid namin. At dahil nga sa buntis ako, hindi ako makatulog.
kaya pinapaalis ko din sila. At matalino ang aswang kasi nagpaparamdam lang ito kapag walang mga bantay sa paligid. Tahimik naman ang bahay kapag may mga bantay na kapitbahay. Dumating ang araw ng panganganak ko at labis itong pinaghandaan ng buong baryo. Hindi ko nakita ang buong pangyayari dahil nawalan ako ng malay pagkatapos kong mailuwal ang anak kong pinangalanan kong Luis. Nang magising ako, malungkot na mukha ng mga tao ang nakita kong nakatingin sa akin. Una kong hinanap ang anak ko. Lumapit si mama sa akin na umiiyak. Hindi ko pa man nakikita ang nakabalot sa kamay niya. Parang nahuhulaan ko na ang nangyari. Napaiyak ako bigla. Iyak na nauwi sa hagulgol. Lalo na nang mahawakan ko ang anak kong wala ng buhay. Nasobrahan daw ako sa stress habang nagbubuntis. Kaya raw nawala ng komplikasyon at wala ng buhay si Luis nang lumabas sa akin. Sobrang dinamdam ko ang mga nangyari. Ilang linggo din akong hindi tumigil sa pag-iyak. Si mama naman ay hindi lumalabas sa kwarto niya pero dahil nagduluksa ako ay hindi ko na siya nakakausap. Hanggang sa isang araw ay nakahalata na kami ng amoy na para bang nabubulok na laman. Inikot namin ang buong lugar kung saan ang galing ang amoy at doon nalaman namin na nanggagaling iyon sa loob ng bahay. Sa mismong kwarto namin. Nakita ko si mama, wala ng buhay, na nakahiga sa sahig na gawa sa kawayan. May hawak siyang maliit na kutsilyo na nakatusok sa tagiliran niya. At ang dugo naman ang nanggaling sa kanya ay natuyo na sa sahig. Nakasuot ang mama ko ng puting damit at nakangiti pa siya. Sumpa, sabi ng tito ko nang malaman ang nangyari kay mama. Nagpakawala raw ng isang malakas na sumpa ang mama ko para lang ipaghiganti ako sa kung sino man ang gumawa sa akin at sa anak ko ng kalapastanganan. Nagtataka naman ako noon kasi ang alam ko ay inaaswang ako. At doon sinabi sa akin ni tito kung ano ang pagkakaintindi nito sa mga nangyari sa amin. Hindi raw totoong may aswang. Yun din daw ang sabi rito ni mama noong unang araw na nakitira kami sa bahay ng tiyuhin ko. Yun lamang daw ang nais palabasin ng pamilya Villanueva para magalit ang taong bayan kay mama dahil sa hindi malamang dahilan. Pero pansin daw ng lahat na labis ang inggit ni Mang Berto sa amin. Siguro, isa ito sa mga nakalaban ni Papa sa politika noong nabubuhay pa ito. Kaya sa amin gumagante kasi matagal nang patay ang ama ko. Nahuli raw ni mama na pinatay nito ang mga hayop ng mga kapitbahay at sinasadyang hindi galawin ang mga hayop namin para maging kapani-paniwala ang gusto nitong palabasin na kami ang pumapatay ng mga hayop sa paligid. Sinabayan lang daw ni mama ang trip ni Mang Berto, kaya ito nagpresenta na maglagay ng asin sa paligid kasi ito na ang pinaniniwalaan ng mga tao. At sabi pa ni Tito ay baka ang mga Villanueva rin ang pumatay kay Felipe at itinuro lang ito bilang suspek para mawala ang presensya ni Tito sa bahay at magawa ng mga ito ang gusto. Isa na roon ang paggawa ng sunod-sunod na krimen para idiin sina mama at para mamroblema ako habang buntis para matulad ang kapalaran ko kay Esmeralda. Hindi lang iyon ang mga bagay na sinabi ni Tito. Ang asawa raw ni Mang Berto na si Aling Lucinda ay anak pala nito. At ang totoong panganay, hindi si Esmeralda,
pero pinalabas ng matandang lalaki na ito ang asawa nito. Yun din marahil ang dahilan kung bakit hindi tugma ang itsura ni Aling Lucinda sa inaakala naming lahat na edad nito. May mas malala pa raw na usap-usapan ayon kay Tito, na baka si Mang Berto rin mismo ang ama ng dinadala ni Esmeralda noon. Kaya pinainom nito ang babae ng kung anong gamot para malaglag ang bata sa sinapupunan nito at matakpan ang kababuyan ni Mang Berto rito. Pero dahil pati si Esmeralda ay namatay, ginamit na naman ito ang sitwasyon para mabuntun kay mama ang sisi. Sa ngayon ay wala na akong hinanakit sa pamilya Villanueva. Pero sabi ni Aling Mercy noong namatay si mama ay nawala rin ang mga ito sa baryo namin. Naglaho na lang daw ito bigla na parang bula. Tinanong ko din pala si Tito Tunyeng kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni mama noong kinitil niya ang sariling buhay. At sinabi ng tiyuhin kong nagpakawala nga raw ng sumpa si mama. Sumpa na gawing aswang ang mabibiktima niya. Sa tingin ko ay nararapat lamang na parusa yun sa pamilya Villanueva. Sa kasalukuyan ay nakalaya na si Tito Tunyeng. Matanda na ito at nagsasaka pa rin sa bukid. Ang munti naming baryo ay naging moderno na at halos lahat ng mga tao roon ay hindi naniniwala sa mga aswang, sumpa at babaylan. Pero ako, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga nangyari noong mga panahong buhay pa si mama. Lalo na yung sinabi noon ni Aling Mercy na, kung anak mo yon, alam kong gagawin mo rin ang lahat para lang maprotektahan siya. Sa tingin ko, yun ang naging paninindigan ni mama hanggang sa kanyang huling hininga. Kaya inalay ni mama ang kanyang sariling buhay para gantihan ang mga taong nagbigay ng pasakit sa akin at ng api sa amin. Salamat, Bernard, sa pagbasa at pagbabahagi sa kwento ko. More power sa channel mo. Lubos na gumagalang, Rosalie. Wakas.